Samantala, ngayong umarkada na ang local campaign, COMELEC Central Visayas may paalala sa mga kandidato laban sa paglalagay ng kanilang mga pangalan sa mga proyekto ng gobyerno. Sa ngayon ay umabot na sa higit 30,000 illegal campaign materials ang kanilang natatanggal sa rehiyon. Si Ninya Oliverio ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Alas 7 pa lang ng umaga nitong Biyernes, sinimulan na ng ilang kawani ng Commission on Elections Central Visayas ang pagpatupad sa nationwide Operation Baklas sa mga illegal campaign materials sa unang araw ng kampanya para sa mga lokal na kandidato sa eleksyon ngayong taon. Sa Cebu City, tinanggal ang mga campaign posters na wala sa common poster areas. Ang mga ito ay nakadikit sa pader ng mga paaralan, maging sa mga poste ng kuryente at mga puno. Pagkatapos nito, ikinarga ang mga ito sa isang truck ng DPWH para ihatid sa DENR na siya namang magdidispose. Unang nagsagawa ng Operation Baklas ang COMELEC noong Pebrero kung kailan nagsimula ang kampanya ng mga national at party list candidates. Ayon sa COMELEC Central Visayas, umabot sa higit 30,000 ang kanilang natanggal na campaign materials sa Cebu at Bohol as of March 21. May payo naman ang COMELEC Region 7 sa mga politiko. Atong sabihan niyo ang atong mga politiko nga kumahimo magamit na ta sa kanang mga biodegradable materials kay makadaot man volunteer sa atong kinaiyahan. At the same time, magdili pwede nato di basta-basta i-dispose because dili di basta-basta malata. So kami sa Commission Elections through our Committee on Operation Baklas, we see to it nga amo ning i-deposito dito sa among partner agency, deputized agency na mao ang DNR for the proper disposal of this propaganda materials. May babala rin ang ahensya sa mga politikong dumadalo sa pagbibigay ng ayuda maging sa paglagay ng kanilang mga pangalan sa government projects. Kanang ilang mga pangalan nga nabutang diha sa mga tarpaulins, dili na kini basta-basta nga ibutang. Most especially kanang mga project sa local government unit na naa nila mga naong, because as per advisory from our chairman George Elvin Garcia, that is a form of propaganda material. Kilala ang Cebu bilang isang vote-rich province na may higit 3 milyong botante batay sa datos ng COMELEC.